special edition of Doctor's Orders. At ang guest po natin, of course, punta rin na po siya rito, kamakailan lamang. At sinasamantala lang natin ang kanyang presence na habang nandito siya sa Pilipinas, galing po siya sa Amerika, isang nurse sa New Jersey, and spending nursing there for the last 30 years. At every so often, bumabalik po rito. Although we would love to have her come back more often. Pero the last time she was here was 5 years ago. Guest po natin ngayon si Grace Asagra. Okay, at pinag-uusapan po natin about food. Paano tayo magiging malusog sa ating pagkain. Paano natin mapapanatili ang ating kalusugan at kaginhawaan. At ito nga, natutok tayo ngayon na gustong pag-usapan ni Grace. Itong bakit kaya ang mga tao ay gustong ang mga matatamis at mga sobrang matatamis. Okay, so Grace, bakit nga ba? Ano ba, when do you call sugar an addiction? Kasi dati alam natin, cigarette addiction saka alcohol. Ngayon may sugar addiction na rin pala. Well, I want to make clear na sugar is not really the problem. Okay, in fact, sugar can be the solution. Ang problema lang is if it's too much of the sugar or we're not paying attention kung bakit nga gustong-gusto natin ng matamis, then that's when our health deteriorates. Ayun. Okay? Kasi ako, I like sweet things and I don't deprive myself of sweet things. Yun lang, And so I don't want sinasabi- you to deprive yourself. At sinasabi naman natin, everything in moderation. Yun ang importante, di ba? Pero maganda yung sinabi mo, na-intriga ako, no? Sabi mo, sugar ang problema, pero sugar din ang solusyon. Correct. Diba? So sige, siguro tingnan naman natin itong ano bang what creates this craving. Sabihin natin, o ayaw natin tawaging addiction, itong craving, no? Cravings. Cravings. Talagang parang kulang ang araw pag hindi nakakain ng matamis. Di ba? Yung sinabi ko nga the other day when I had a chance na nasa radio show mo ako last time, then said our body tells us what we need. Like, kung minsan, kung imbalance ang ating kinakain palagi, at some point, yung maghahanap tayo ng sugar-rich food. Dahil una, it's a quick fix for energy. Okay? Tapos kung mas imbalance na nga tayo, kailangan nga ang katawan natin may konting sugar-sweet foods na mga carbohydrates yun ang tinatawag, especially complex carbohydrates. Kung wala rin ganoon, then, it will continue to, our body will tell us what we need. Tapos kung kulang nga ang tulog natin, then, again, we tend to eat certain sweet things. Then, kung tayo naman ay namumroblema, at masaklap talaga ang mga experiences natin sa relasyon, sa trabaho, sa pamilya, o kung ano man, yun, naghahanap tayo anything that could comfort us. And by nature, we're easy to gratify ourselves orally. Ayun. So, pero gano'n na nga lang, sabi mo na yung cravings talagang kailan ba nagsisimula yan, di ba? Bata ba? O is this introduced at the adult stage, itong cravings ito for sugar? Well, noon, sa adults na. Pero lately, may mga study na bata pa, meron na sila. And dahil na nga, whether here or sa United States, mas parami yung mga fast food. And also, mas padami na hindi na nagluluto yung mga nanay sa bahay. Dahil marami na rin silang mga commitments at trabaho. So, ito yung mga naging dahilan na lifestyle change din. Correct. Maraming umaasa na lang sa mga prepared food, cooked foods, ready-to-eat food, frozen food, or fast food. Correct. At usually naman ito, dyan natin makikita na may mga asukal na sari-saring laman ito. Sige, so anong... Kaya sabi ko, yung solusyon nga, yun. So still, I want you to enjoy something sweet. Okay. So But sweet doesn't necessarily mean yung
tamis talaga. Oo, kasi like, sa akin, okay. matamis ang mangga, di ba? That's really good. May matamis na melon, may Lahat ng matamis na fruits, pakwan. perfect. Lahat ng fruits that's considered sweet and that's very nutritious. May isa naman tayo na we call complex carbohydrates where we Okay. get sweet food. Now, kung ito ay damihan natin ng pagkain, lalo like yung mga root crops, then hindi magki-crave ang katawan natin to, look for the other simple, especially refined sweets. Ayan. So, yun. So, there are food na you can use and keep adding to your diet or to your pang-araw-araw. Yung mais, yung squash, yung sweet potato natin, and that's sweet food. Wow, pero sa iba, hindi matamis talaga yan. Di ba? Kamote na nga sasaw-sawan pa, lalagyan pa okay, sasaw sa asukal, o kailangan lalagyan ng arnibal. Meron talaga mga taong kaya, well, tayo na yun. Tayo na yun siguro na para sa atin, plain kamote, okay? Plain kalabasa, pero paano ba? Of course, sa Amerika, ang solusyon nila, nagkaroon ng mga artificial sugar, no? Aspartame. Of course, noon pa, until proven na talagang it was dangerous to your health, saccharin, di ba? Correct. At imbis na humanap ng alternative sources na natural din, ang tendency ng Amerika was to go to the artificial taste of aspartame, or of course, in the early days, and I hope na-ban na nga ngayon yung pagtinda ng saccharin. Yes. So, sa ngayon, marami na rin mga alternative or it's really the more natural sweeteners na napopromote nila or ina-advise. Like, yung meron tayo, yung muscovado. Yes. Okay. Meron And tayong coconut sugar ngayon, o at right? least dito sa Pilipinas. Tsaka may diba? honey din tayo. May honey rin, and of course, Ayun. all cultures may honey. Tapos yung mga fruit juice lang gaya ng pineapple juice, like kagabi gumawa ng tita ko ng pitsi-pitsi. So pwede rin yung lalagyan ng pineapple juice. Yes. Matamis na yon by nature. Okay, so ang talagang ina-advocate mo, Grace, is not to go through the artificial chemical sugars, no, na sinasabi natin aspartame or saccharin or others na siguro mas kilala sa brand name, hindi na natin babanggitin. Pero talagang maghanap pa na talagang naturally sweet at ito yung pang-sweeten, di ba? Right. Pero parang ang dali natin sabihin yan, paano mo pagagawa? Paano mo makukumbinsi na talaga yung isang tao naghahanap talaga siya ng white sugar versus brown, o talagang dahil nasanay na kung minsan hindi niya alam na white sugar yon, pero talagang ganyan, no? Tinapay ngayon, sabi ko nga dati walang asukal, may asukal na. Tapos of course cakes, lagi naman may sugar yan, di ba? And of course laging yan yung mga refined, hindi yan yung mga complex carbohydrates na gusto sana natin, no? Ang approach ko po ay not really to force you to change your preferences, but to really start observing what it does to your body. Okay. So paano yan? Anong So, pinaka-shocking, hindi naman shocking, convincing way mo So, well, na para right mapigilan itong mga refined Right sugar? now, kung sino mga nakikinig, this is what you can do to start with. Okay. Like, get your pen and paper. Okay. Okay. O yan, nandyan na ho ba mga papel nyo? Siyempre, nandyan ang mga notebook nga, di ba? At mga ball pens. Correct. Then, isulat po nyo yung kinain nyo kagabi. Ayun. Okay. Tingnan nyo kung ilan doon sa kinain nyo or which one ang alam nyo na may mga sugar. Ayun. So, yun ang simula. May Right. food diary or food recall. Yes. Ano ang mga kinain lahat kagabi? Lahat ng kinain kagabi. Kagabi. Kasi Pwede rin nga, sa hindi lang sa lamesa, pero habang nanonood the ng whole TV. day. Right. The whole night. Okay, the whole day, the whole night. Okay. Okay. So, okay, Sasabihin natin sinusulat gabi niya na po muna. yan? Right. Kasi Okay. mahirap magsulat ng Okay. ano ba yung kinain ko kahapon ng umaga. Oo, Sige. yun nga eh. Okay, so kagabi. Okay, so kagabi. Nasulat nyo na po ba? Okay, so halimbawa nasulat na. Okay. So ngayon, isipin nyo, kumusta yung tulog nyo? Ayun, okay.
mas maganda ba yung tulog nyo? Meaning, diretso ba? From that time na kayo ay natulog? O una, nakatulog ba kayo? Agad-agad pagkahinga. Pagkahiga or restless kayo, paikot-ikot, you know. Tapos, paggising nyo, kumusta yung pakiramdam nyo? O kaya yung iba, sabi nga na nakatulog daw sila pero magaang. O hindi naman magaang. Ano to? Yung Shallow. mababaw. O pagising-gising. Okay. Correct. So ito ba isang sign ba to na nasobrahan tayo ng asukal? Nasubrahan ng asukal, kapag gising-gising, tapos kung, di ba, kung minsan namamawis kayo na hindi Ayun. naman mainit. Hindi naman pero mainit. Marami yan. Maraming tumatawag nagpiperspire dito. kayo. Pinapagpawisan habang natutulog kahit hindi naman mainit. O. Tapos pag gano'n na, basa na kayo, di giniganaw na naman kayo. Ayan. O kaya magigising, o kaya magpapalit or whatever it is. Okay. So isa na ba to? Isa na yun na, Isa na yun. parang sign na, baka sobra na yung inyong mga matamis na kinakain. Ayun. Okay. Sige. Then, Ano pa yung mga iba? pagka- Sige. Kumusta nga yung gising nyo? Malakas ba ang energy nyo? Or pagod kayo na Parang ayaw nyo 10 pagod. hours pero pagod pa rin kayo? O kaya ayaw mo munang Ayaw mo, bumangon, di ba? correct. Ayaw Parang mo. yung alarm clock mo, pasnus ng pasnus. Yung, Yeah, sige, yep. medyo ilang beses na tinapik-tapik. Yeah. At, May kakilala nga ako na ang tagal na ng alarm, hindi pa rin niya marinig. ayan. tulog na So, tulog. ayan. Ang gusto natin talaga kasi yung gumigising ng sprightly, di ba, masigasig, talagang ganadong harapin uli ang araw. Pero isa na to, no? Isa na to na pagka nasosobran tayo ng asukal, ay isa na rin to sa mga manifestasyon. Tige, ano pa yung Correct. bang hamon mo dyan, Grace? Yun, hanggang anong oras ba kayo? Di, kumain na kayo, no? Nung umaga. Kung ano na naman yung Ngayon. inalmusal nyo. Sabi mo, habang nakikinig sa atin, Okay. either nag-aalmusal Anong sila o oras? tapos na mag-almusal. Anong Okay. oras kayo nagutom bago kayo nag-lunch? Ayun. Kayo ba yung nagmamadali na para kayong hihimatayin? Ayun. You know? Or nanginginig ba kayo before lunch? Mhm. Okay, ngayon hapon na, no? Ano yung pakiramdam nyo ngayon? Hindi, umaga pa lang ngayon, Grace. Oo, umaga pa lang. Mag-aalas Nga 8 pala, pa na ng nakalimutan umaga. ko, parang Oo. madali Sige. madali Ayan. yung imagination Yeah, okay, ko. sige. So yun, kung ngayong umaga, babantayan nyo kung ano ang what ano na time naman ang kinain lunch nyo, di ba? Correct. Anong kinain nyo, tapos anong oras kayo gugutumin. Ayun. At kung mabilis, anong ibig sabihin? Kung mabilis, that means talaga na kung ano man ang yung kinain nyo, hindi yun maganda na source of sweetness Mhm. or source ng carbohydrates nyo. Mhm. Kasi parang minalalin no naman. Kasi ang problema nun para kayong tumataas yung energy nyo tapos biglang bagsak. So, Ayun. kung biglang bagsak, masama talaga yon yung katawan nyo hindi na maintindihan. Yun na nga, meron ng mga tinatawag na insulin resistant. Ayan. O, naguguluhan yung katawan natin. Okay. So kumisan siyempre, ito ba in your sa yung pag-aaral, Grace, kasi ngayon marami na ring madaling makunan mo yung blood sugar mo, no? Is this related to the blood sugar? Or is this pwedeng malalaman to kung talagang mali yung daloy o takbo ng paggamit natin ng asukal sa meron pa, itong sabi mo nga mga kung ano lang yung nararamdaman. O kailangan ba pagka ganito nararamdaman ay magpakuha na ng blood sugar? Magpakuha na, magpa-doktor, o pumunta na sa clinic para Ayaw. matest yung blood sugar nyo. Or, I think, you could buy also like over-the-counter, blood Meron na sugar rin, meron na rin ngayon. O kaya Right. pumunta sa isang laboratory at Correct. magpakuha ng Right. blood Oo. sugar. Kasi yun nga, most probably, either bagsak yung sugar nyo or taas na taas yung blood sugar nyo. Ayan. Okay, ayan. Naku, marami pa ho tayong matututunan tungkol dito sa tinatawag na sugar cravings. Of course, to some, it may be a sugar addiction. Tayo magkakaroon na po ng news break at station break. Huwag po kayong